Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghahandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga swail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang maulang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Pakibating katabi ng magandang gabi. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. May kasabihan sa Ingles na good things happen to good people. Narinig nyo na po ba yun? Good things happen to good people. Sabihin nyo nga po. Naniniwala po ba kayo doon? Maganda ba nangyayari sa inyo? Sinong hindi maganda ang nangyayari sa kanila? Taas nga ang kamay. Di ba nahiya tayo? Kasi sabi sa kasabihan, good things happen to good people. Huwag ka na mahiya, macho. Aminin natin, kung hindi naman magandang nangyayari, bakit? Di ba? Kasi ang unang tanong, good ka ba? May pagkakataon na ang hirap maniwala sa kasabihang ito. Tama ba? Father, nagpapakabait naman ako. Nagsiserve naman ako.
check, macho. Oh. Nagpapakabait na ako. Oh, check, macho. Oh. Nagpautang ako. Oh, check, macho. 'Di ba? Sinisikap mo. Pero bakit hindi maganda ang nangyayari sa akin? Natanong nyo na ba yon? Good things happen to good people. Kung ganyan ang pakiramdam mo, kung duda ka, nagpapakabait ka pero hindi magandang nangyayari sa'yo, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. At huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang nauna. Ha? Kung pakiramdam mo, nagpapakabait ka, pero hindi naman magandang nangyayari sa'yo, hindi ka nag-iisa. At pangalawa, hindi ikaw ang nauna. Dahil ganito din ang sinapit ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Buong buhay nila, sila'y tapat na lingkod ng Panginoon. Pero bakit tila pinagkaitan sila ng biyaya na magkaanak? Alam niyo po, nung panahon na yon, kapag ikaw ay baog, ikaw ay tinuturing na sinumpa. Gusto mo sabihin, ano bang ginawa ko? Bakit ako sinumpa? Wala pa nga akong ginagawa. Sinumpa na ako? No? Ganyan ang turing sa mga baog. Pinarusahan, sinumpa. Yung mag-asawa, walang anak. Pero kahit tingin sa kanila'y sinumpa o pinarusahan, tapat sila na lingkod ng Panginoon. Hindi sila tumigil manalangin at hindi sila tumigil maglingkod sa Diyos. Hindi sila tumigil maging tapat sa Diyos. Kahit baog at matanda na, ang panalangin ng mag-asawa, sila'y magkaanak. Galing, no? Sasabihin ng iba, ay siguro, no, nasisiraan na ng ulo ang mag-asawa. No? Baog nga, pero ang dasal, magkaanak. No? Ganyan talaga, pag tapat ka sa Diyos. Ganyan talaga, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, alam mong walang imposible sa Diyos. Pero, hindi si Elizabeth at Zacarias ang tapat. Sinong tapat? Ang Diyos. Sadyang tapat ang Diyos sa mga nananalig at nananampalataya sa Kanya. Tapat ang Diyos sa mga tao niya. Kalugod-lugod ang mag-asawa. At kahit tila imposible, naging posible. Bakit? Dahil tapat ang Diyos. Sila ay biniyayaan ng anak. At ang sabi ng anghel, pangangalanan nila itong, Juan. Juan. Nang ibig sabihin ng Juan ay mapagpala ang Diyos. Bukas yan. No? Bukas natin pagninilayan yan sa kapistahan ni San Juan Bautista. Pero itong nais ipakita sa atin ng Diyos sa ating ebanghelyo. Kahit kailan, tapat ang Diyos kailanman. Tapat ang Diyos kailanman. Ang tanong, tapat ka ba? Ito yung usaping kinakailangan nating panindigan. Dahil pag sinabing tapat, kahit saan mo dalhin, kahit anong yung gawin, tapat pa rin. Walang kondisyon ang pagiging tapat. Dahil ang pagiging tapat ay isang desisyon. Tapat ka, hindi dahil may nakukuha ka. Tapat ka, hindi dahil mahal ka. Tapat ka, hindi dahil may napapala ka. Tapat ka, hindi dahil may napapakinabangan ka. Ganyan ang taong tapat. Naninindigan kahit nahihirapan. Ulitin ko po, ang taong tapat, naninindigan kahit
nahihirapan. Ngunit nakakalungkot dahil sadyang may mga taong ang dali bumaluktot. Pag wala nang nakukuha, pag walang napapala, walang napapakinabangan, bumabaluktot agad. Baluktot ang kaisipan, baluktot ang pag-uugali dahil kahit kailan hindi naman tapat. Yung dating diretso, lumiliko. Yung dating tuwid, nangangaliwa. Yung dating pasulong, umuurong. Naisip ko tuloy, kung si Elizabeth at Zacarias ay bumaluktot, umurong, makakamit kaya nila ang biyaya? Makukuha kaya nila ang dinadasal nila? Mabuti na lang, dahil sila'y tapat, natamo nila ang biyaya. Kaya nga, totoong may tamang panahon para sa lahat. Sabihin nyo nga po, tamang panahon. Ito ang binigay sa mag-asawang Elizabeth at Zacarias. Tamang panahon. Kung ikaw ay nagdadasal at tila walang nangyayari, may tamang panahon. Kung ikaw ay may sakit at hindi mo pa makuha ang kagalingan, may tamang panahon. Kung ikaw ay inutangan at hindi pa rin binabayaran, may tamang panahon. No? Dalawa lang yan. No? Dalawa lang yan. Ano yun? May tamang panahon sa'yo o may araw din sila? Ha? Hello? Ha? Dalawa lang pagpipilian mo. No? May tamang panahon sa'yo o may araw din sila? O yan. O, ganyan ang tapat. O, intayin mo lang. Yung mag-asawa nga kinatandaan na nila. Father, bakit naman ganun? Kinatandaan na nila. Baka siguro, mabuti silang lingkod ng Diyos, pero baka hindi pa sila mabuting magulang. May ganun naman, di ba? Kaya ikaw, huwag ka nagmamadali na magkaanak. Hello? Yung mga bata dito, naku, meron akong bininyagan na naman nung linggo, kahapon. Ang babata ng magulang. Huwag kayo nagmamadali. Hindi pa tamang panahon. Relax ka lang. Father, 10 years na kami mag-asawa. Baka hindi ka pa mabuting magulang. Sa panahon ngayon, ang hirap maging magulang. Kahit anong bantay mo sa anak mo, magbukas lang yan ng cellphone, iba na ang pwedeng maging ugali. Kaya, intay lang. Relax ka lang. No? Yung dinadasal mo na sana makapasa sa board exam, baka hindi ka pa mabuting professional. Gusto mo maging lawyer ka kaagad, baka hindi ka naman maging mabuting abogado. Iniintay lang din ng Diyos yon. No? Pwedeng matalino ka, pero hindi ibig sabihin, mabuti ka. Baka iniintay lang din yon. Kasi nga, ayon sa kasabihan, good things happen to good people. Intayin mo. Sabi ni Matthew, Father, tagal bayaran. No? Intayin mo. Ginagawa ka pang mabuti. No? Hinahabaan ang pasensya mo. No? Yung talagang darating ang araw, hindi ka na magpe-Facebook. No? Hindi mo na isisigaw sa Facebook. Talaga nag-iintay ka na lang. No? Kakaiba ang Diyos. Kakaiba ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos tapat. Tapat sa kahit kanino. Hindi namimili. Pero ang hamon, maging tapat. Kahit ang iba ay baluktot. Mga kapatid, ito po ang nais ipakita sa atin ng ating pagdiriwang. Ngayong bisperas ng kapistahan ni San Juan Bautista, sabihin mo, good things happen to good people. Kaya magpakabait. Kung hindi pa nangyayari, baka hindi ka pa mabait. Amen?
Amen. Pagkatapos po ng ating banal na misa, mangyari lang po na pumila ang mga may sakit at nagnanais na mapahiran ng sakit para sa mga ng langis para sa mga may sakit.